Okay. Magandang hapon po. Lahat po ay binabati natin na kahit na po yung nasa Antas, nasa Dinahican, nasa may pulot, na may mga pagkakataon na sila po ay gustong makinig ng aralin o dito sa Batikan. Kagalakan po natin maging sa Santa Cruz, maging doon po sa Cardona. Magandang hapon po. Magandang hapon dito. Ay, maraming salamat po. Dapat po kayo ay mayroong mask. Ano po? At bawat upuan po ay tatlo lamang. I-observe natin po yung social distancing na sinasabi o distancing. Ano po pala? At para po kung may pumasok dito na tingnan ang ating kalagayan, meron naman po tayong ebidensya ino-obserbahan natin. Ano po? Saka yung mga mask ninyo ay i-ready na lang po ninyo. Okay po ba yun? Okay. Magandang hapon po. Tayo po ay magsisimula sa ating pananabahan. Ito po ay body kaki ng panalangin. Kaya tayo po ay mananalangin mamaya, bawat isa, magsimula sa sarili, sa sangkayan, kalusugan at hanap buhay. Maging ang nasa ibang bansa ay alalahanin natin at yung may karamdaman din. Kaya magandang hapon po. Simula tayo sa panalangin. Tatawagin natin ang kapatid na Hiner. Kapatid na Hiner, kayo po ay magpasimula ng panalangin ngayon. Sige po, bago tayo maabit. Ito po dito. Hindi pwede po dyan para marinig kayo, makita kayo. Walang problema po yan. Hindi kayo makikita rito ng sige po. Tayo po'y pipigil, kahit mananalangin, kahit ako po, sige po. Tayo po'y mananalangin. Maraming banal, kami po ay nagagalak. Nasa iyo'y dumudulog sa hapon ito. Sapagkat ikaw ay napakabuti sa amin. Sa kabila ng aming maraming kulang, ito ay Diyos na sa aming nananatiling tapat at totoo. Sapagkat isimula sa aming buhay, kalakasan, mga biyayang lalo kami, ang lahat na ito'y sa mabutihan lamang sa Amen. Kaya o Diyos, walang dahilan na hindi ka namin namalakingin. Walang dahilan na hindi ka namin sabahin dahil sa katakalang ang ginawa mo sa buhay namin. At sa hapon po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na kami nakadamo sa iyong sambahan upang maghatlog sa iyo ng mga panalangin, aming mga hikming, at kahit matawari o Diyos ang mga salita mo na maayos sa amin sa hapon ito ay magsilbing kalakasan at katibayan ng aming mga pananampalataya. O Diyos, kung ito ay patawarin mo sa aming maraming kakulangan, sa aming mga pagkakasala, linisin po kami alang-alang sa dugo ng Panginoong Diyos upang kami maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa inyong harapan. Maraming salamat po. Nasa po namin, pagpapalis sa amin. Magsimula sa pastor at sa bawat isa. Dahil salamat po sa pangalan ng Panginoon. Amen. Salamat po. Tayo po ay aawit. Ano po? Hindi na po kayo tayo. Aawit tayo. Kapit tayo rin. Sige po. Tayo po yung aawit. Kunin po yung mga suko. Dahil wala pa tayo ating mga may ganin mo lang. Sige po. Tayo po'y mawit song number 7 sa English. Amen. Standing on the promises. First and third, sing Standing on the promises of Christ, I believe. Turning back the things that His praise sets us free. Holy in the
mga kaibigang tapat. Pamilya ng masigla. Basta sa
salamat po sa pribilehiyo na muling makakabahagi ng gawain ng Diyos. Salamat po sa Pastor Itay na muling napakatiwalaan upang maging kabahagi sa paghahayag ng salita ng Diyos. Tayo po tumayo, tayo po bumasa ng Biblia bilang kagalang sa mga awit 51, talatang 12. Awit 51, talatang 12. Basahin ko po at inyo po sundan sa inyong mga hawak na Biblia. Sabi dito, talatang 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng pusang espiritu. Sa English po, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Tayo po manalangin na maraming Diyos sa dakilang pagpala sa lahat. Salamat po, Ama, sa panahon na binigay po niyo sa amin upang kami dalhin dito sa inyong bahay-sambahan, umawit at mag-aral ng inyong mga salita. Sa kabila po ng lahat, maraming ginagawa, ay kami po ay binibigyan niyo ng pribilehiyo na kayo po ay aming sambahin. Kaya hinihiling po namin, ang aming mga puso ay inyong pakalinisin. Ano man pong inyong natagpong pagkukulang at kakasala, naisip, nasalita o nagawa, hinihingi ko po ng kapatawaran. Kayo po ang magpakahayag ng inyong pong katotohanan at kayo po ang magpala sa buong iglesia. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po makakauna. Ito po ating binasang talata ay sulat po ni David. At alam naman po natin ang istorya ni David kung bakit niya ito isinulat. Alam naman po natin na noong panahon na ito ay kanyang isinulat ay siya ay depressed or distracted or totally destroy yung kanyang pagiging mananampalataya sapagkat ang pangyayari po noong panahon na sila ay nakikipagdigma ang buong Israelita ay naiwan si David at patanaw-tanaw siya sa terrace ng kanyang bahay at nakakita siya ng isang tanawin na nagbigay pansin sa kanya na hindi po niya na-resist kaya siya ay na-destroy o nasira ang kanyang pagiging isang lingkod o hari ng Diyos. Kaya po sabi niya dito, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Alam niyo po, maraming mga sumisira, dumidistract sa ating buhay bilang tayo mananampalataya. Kaya ito pong naisip ko aralin na ating pong pag-aaralan ay restore or destroy. Marami po tayong hindi kaya i-resist minsan sa ating buhay pagdating ang pag-uusapan ay distraction, depression. Merong mga taong mahihina yung kanilang naturalismo. Na hindi nila kayang i-resist yung mga bagay na dumidistract pagdating sa kanilang negosyo, pagdating sa kanilang personalidad. Minsan hindi po kinakaya, may sarili-sarili tayong kakayanan. Pero salamat, pagdating mo sa Biblia, napakaraming pangako ng Diyos. Pag sinabi pong restore ay to heal yung karamdaman, para pagalingin. To return, kung tayo ay napapalayo, dahil minsan nga hindi kayahin ang ating damdamin, ang distraction, ang depression, gusto ng Diyos na tayo po ay mapabalik. Kaya sabi dito ni King David, restore to me the joy of your salvation.
Isa pa pong ibig sabihin o kasintulad ng restore ay hindi lang heal, hindi lang pagalingin, hindi lang return. Ano pa po, renewing, baguhin yung ating magulong pananaw, baguhin yung ating magulong isipan, magbaguhin po yung ating magulong puso upang tayo makapagpasya na naayon sa kalooban. Kaya sabi po ni David, restore to me the joy of your salvation. Ako may naniniwala bilang isang mananampalataya. Pasensya po, na masaya ang buhay bilang isang mananampalataya. Nung nilikha mo ng Diyos, ang tao, wala pong ibang inisip ang Diyos, kundi ang tao ay maging masaya. Alam niyo po kung bakit? Ipinarepair niya yung paglalagyan ng tao. Alam niyo po yung preparation ng Diyos para ang tao ay maging masaya. Yung pong Garden of Eden. Alam naman po natin, walang nakagaya kahit si Solomon. Hindi na nagaya yung Garden of Eden. Napakagandang lugar na ginawa ng Diyos upang ang tao ay maging masaya. Pero nakakalungkot po. Ang tao ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan, masaya, naglalakad sa Garden of Eden, binigyan ng Diyos kung ano po ang kailangan ni Adan, binigay si Eva. At pagkalipas ng ilang oras, ilang araw, ilang panahon, ay biglang may dumating na manunokso para i-distract, para i-destroy kung ano man ang gusto ng Diyos na kalalagyan ng bawat tao. Alam niyo po, ang maging mananampalataya ay masaya. Amen? Amen? Kahit maraming distraction, yung minsan hindi na natin kaya, yung biglang maganda nating pananaw, yung biglang maganda nating pakiramdam, ay gustong nakawin ng kalungkutan. Yung maganda nating kalalagay, gusto tayong ibilanggo ng kalungkutan. Mahirap pong mabilanggo ng kalungkutan. Minsan po ang kalalabsan ay masisira tayo ng isipan. At kung tayo po ay mananampalataya, minsan ang kalalabsan, masisira ang ating buhay. Mananampalataya. Salamat po sa preaching na yung pumuling gabi ng truth. Yung truth talaga po masakit. Pero hindi dahilan para ikaw ay lumulog. Wow. Minsan pag tayo po ay nasasaktan, wala tayong ibang option. Wala tayong gustong ibang gawin kundi huminto. Ang lumayo. Ayaw ko na magsunglit. Ayaw ko mag-preach. Ayaw ko na sumimba. Bakit ba ganito ang buhay mananampalataya? Wala pong ibang nagsisisik niya sa buhay ng isang mananampalataya, kundi yung destroyer, si Satan. Nang tinutupso po niya si Eva at siya, sabi mo, totoo bang kayo mamamatay? Totoo ba ang lahat na sinabi ng Diyos? Kasi po ayaw ni Satanas na ang buhay mananampalataya ay maging masaya. Pero ako'y naniniwala sa kabila po ng lahat na maraming mga bagay na gustong bumihan, maraming mga kalungkutan na gustong sumila sa atin bilang tayo ay nilikha ng Diyos na bilang tayo po ay mananampalataya ay para maging masaya. Punong-puno po ng pangako ang salita ng Diyos. Sabi po ni David, restore to me the joy of my salvation. Nakakapagod mabuhay, amen? Kaya nga ho ang totoong success ay yung ikay makapunta sa langit. Pero wala namang magpipresenta. Sabihin, gusto ko nang magtagumpay, gusto ko nang mauna sa langit. Wala po yan. Kahit napakahirap ng buhay, kahit may COVID-19, kahit ayaw tayong palabasin, kahit tayo ay parang sakal na sakal at limitado ang bawat dala, wala mo sasabihin, gusto ko mahawa. Gusto ko nang ma-promote. Ayaw ko na ng ganitong buhay. Wala po. Dahil ako pinaniniwala na masayang mabuhay. At higit na masayang mabuhay. Ang buhay ng kasama niya.
At naranasan po ni David na mabuhay ng masaya. Siya po ay isa sa pinakamatagumpay na hari sa larangan ng digmaan. Siya po ay isa sa pinakamalapit na tao sa puso ng Diyos. Sapagkat sabi po ng Biblia, si David ay tao galing sa puso ng Diyos. At kung mayroon pong pinakamasayang tao na naranasan ang presensya ng Diyos, ito po ay si David. Ngunit siya po ay nasira, siya po ay na-distract. Alam niyo po, salamat may Diyos. Kung may destroyer, mayroong restorer. Amen? Salamat po. Hindi po natin kaya restore ang ating sarili sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling lakas, sa ating pong sariling talino. Hindi po natin kaya restore ang ating sarili. May isa lang pong restorer na walang kakapal. Yan po yung Diyos. Salamat po, tayo po'y naging mananampalataya. Lagi po tayong taga-paniwala, taga-believer o taga 100% naniniwala tayo sa kakayanan ng Diyos. Kaya sabi po ni David, restore to me the joy of my salvation. Ayaw ng Diyos na tayo po ay nagiging malungkot sa buhay natin. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay lalayo at ihintuan po natin yung tama nating ginagawa pagdating sa gawain ng Diyos. Kahit po napakatagal na natin po yung ginagawa, kahit 30 taon na po kayo nagpapiano, kahit 20 taon na po kayo nagtuturo, kahit 20 taon na po kayo sumisimba, ayaw po ng Diyos na kayo ating iinto. Sapagkat gusto po ng Diyos na nai-enjoy natin ang ating ginagawa sa ating buhay bilang isang. At si David, sabi po niya, restore to me the joy of my salvation. Ano po ang mga kailangan natin para ma-restore tayo sa ating buhay man? Ito pong mensahe ito ay unang-una sa atin. Gusto ko ma-restore ay kung malungkot ang buhay. Ito ang dahilan kung nung ako'y pumasok sa seminary, nung ako'y tinanong at ako ay tanggapin kahit yung nasagot ko. Sabi, gusto ko lang maging masaya sa buhay bilang isang mananampalataya. At halos ako hindi tanggapin kasi seminary. Ngunit salamat sa kay Itay bilang siya ay isang matandang pastor, inikilala. Ikinonsidera siya, ako'y tinanggap. Pero isa ang aking goal, ako maging masaya. Kapag dumadating yung kalungkutan sa aking buhay, parang gusto kong sisihin kung sino man, pero wala po tayong dapat sisihin. At di po ni David, restore to me the joy of my salvation. Una po, kailangan natin, para po tayo ay makapagsalita nang ibalik mo sa akin, Panginoon, ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Tamang pananaw. Tamang pananaw, mga kapatid. Minsan, pag nakita natin yung mga may kapansanan, parang gusto nating isisi sa Diyos kung bakit sila mayroong kapansanan. Parang lahat po ng negatibo na nangyayari sa atin, gusto nating isisi sa Diyos kung bakit may mga negatibo nangyayari. Pero bilang tayo po'y mananampalataya, yung mga negatibong bagay na nangyayari po sa ating buhay, gawin po natin positibo ang ating buhay. Maraming beses, ako nasasaktan ng aking tatay. Pero gusto ko gawing mabuting pananaw. Ako na sinasabi sa akin. Minsan, kami nagbiyahe. At sabi niya sa akin, sabi ko, kita wala pang nangungupahan sa bahay ninyo sa kasama si Ate Jessica Eric, bahay nila doon sa Tunggulo. Sinabi niya sa akin, tira mo kaya? Marunong ka naman magluto. Sabi ko, ay, masaya na akong kasama mo. Kahit ako lang baka. And after a while,
hindi ako nasaktan. Sabihin niya, kung may mga bagay na hindi ko kayang matanggap, hindi ko kayang mabsorb. Dito sa harap ng pulpito, at sinabi ko sa kanya, sabi ko, tatay ko pa rin siya. Lagi ko sinasabi pag ako nag-preach, parang nabalik. Parang naging mali yung aming pananaw. Parang hindi ko kinaya. Alam niyo ko, pag minsan dadating tayo sa puntong hindi natin kaya, parang yung napakahirap tumanaw ng positibong pananaw. Pakitingin mo na sa tao ay hindi na maganda, kahit na maganda ang gusto niyo mangyari sa iyo. Lahat po tayo nagkakamali. Wala naman pong perfectong tao. Kung siya nagsalita, nagkakamali po siya. Pero, yung totoo naman po ay hindi pwedeng gawing mali. Siguro yung naitulong ko sa tatay ko bilang ako kanyang anak. For almost 4 months, ang nag-lockdown. Sabi ko, siguro magpupurin ako kahit maliit lang. Hanggang sa dumating na yung inaasahan kong puri. Na lagi kong bumibiro ang aking sarili. Wala ka naman talaga puri. Wala ka naman talaga puri. Lagi kong pinapraktisa ang sarili. Just my defense. Para pag nakarinig ako, kaya ko sundayin. Pag may nagsalita sa akin, kaya ko sundayin dahil inuuna ko na sa akin sarili. Parang vaccine. Tinuturok ko na. Pag may nagsalita sa akin, wala kang kwenta. Iturok ko na yan. Hindi ako tataglan. Sinasabi ko na sa akin sarili. Pero nung tatay ko magsalita, hindi ko kinaya. Hanggang sa dumating na ako'y naging distracted. Naging hindi magandang anak sa kanya. Sumagot. Pinagsisigaw. Dahil gusto kong magkaroon ng magandang pananaw para ibalik ang kagalakan ng kanyang pag-ibig. Tayo niligtas, tayo mananampalataya, tayo niligtas ng Diyos. Maraming pagkakataon tayo na open kung kanino, tayo nasasaktan kung kanino, tayo nagagalit kung kanino. Pero gawin lang po natin tama ang ating pananaw. Amen? Amen. Opo. Si tatay ko, sabi ko, na-test yung sinabi ko, gusto ko ako, kayo tatanda na kayo ay kasama ko. Kahit pa paano ako ay naging salbahing anak, sa pagtanda niya nasa isip ko, kahit pa paano ako makakatulong sa iyo. Tulad ngayon, hindi ka na nakakapunta sa palaya, makakapunta ako sa palaya. Kahit na parang pag ako humingi sa'yo ng pera, parang pakiramdam ko, personal kong ginagastos ng pera. Kahit ibinibigay ko sa mga katarabo. Pero initis ko, dahil ganun siyang magsalita para ko mahal. Kailangan ko lang ng tamang pananaw. Tayo po ay namumuhay para makikipaglaban. Napakinggan po natin sa preaching ni Kuya El. Napakinggan po din natin sa preaching ni Kuya El. Pakikipaglaban. At napakalaga sa pakikipaglaban para hindi tayo mayaw ay tamang pananaw. Positibong isipan. Alam niyo po si David ay may tamang pananaw. Sa plano ng Diyos ay may tama siyang pananaw. Naalala po niyo nung binigyan siya ng pagkakataon na patayin si Saul. Alam mo po natin yung kwentong yan. Siya ay tinutugis ni Saul. Gusto siyang patayin ni Saul. At siya nagtago sa kuweba. At siya sinundan ni Saul at nakatulog po si Saul. Sabi ng kanyang kasama, papatay na natin. Ito na, binigyan na sa akin ng Panginoon. Ano ang sabi niya? Hindi yan ang plano ng Diyos. Huwag mong galawin. Ang pinahira na. Pagkamot ang tatay natin, ang pastor natin. Ako po, isa hindi ko matanggap kung kanya sinasabi. Pero tayo pong nakikinig. Kailangan po natin. Gawin po natin positibo yung negatibo natin napapakinggan. Para po sa atin. Para makapagpatuloy po tayo nagiging masaya. Bilang isang man. Sabi po ni David, restore to me the joy of my salvation. Dahil masaya po at isang mananampalataya. Wala na pong ibang mabubuhay sa mundong pinakamasaya kundi yung mananampalataya. Hindi po natin ginagawa itong pananampahan bilang routine, mabihirap sa atin, ay sisimbahan. Hindi po ginagawa po natin yung may kasayaan sa atin. Amen. Amen.
Dapat. Tayo po'y nakikipaglaban bilang mananampalataya sa tukso, sa lalang ng sanglibutan, sa lalang ng laman. Nagawa ko na makipaglaban ng may kasiyahan. Kaya sabi ni David, restore to me the joy of my salvation. Si David po'y mandirigma, ang daming mga kalaban, ang daming digmaan sa kanyang buhay, pero po sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Nung siya inahok ng kasalanan. Sa buong patunay na siya naging masaya sa kanyang buhay bilang isang lingkod kumana ng palataya ko. Yes. Hari nagmula sa puso. Yung tamang pananaw sa plano ng Diyos. Maring may magaganda ho tayong plano. Pero gamitin po natin yung ating pananampalataya na may tamang pananaw sa plano. Opo. Maring mahirap po ang buhay ngayon. Maring umani ng kaunti. Bagsak ang ani, mayroon pa naman kung susunod yan. Bagamat minsan nasisi ka, gawa mo. Kaya hindi umani ng marami. Mayroon pa naman kung susunod yan. Amen? Yes. Kaya nga lang, medyo masakit. Pero, gawin mo positive. Madyang ka pa rin, Kristiyano pa rin naman po tayo. Amen? Amen. Masama pag nawala ng ating maging Kristiyano. Mayroon nang tumingin ng positibong pananaw. Alam niyo po yung prodigal son, naging mali ang kanyang buhay. Pero sapagkat siya po ay anak, nagkaroon pa rin siya ng positibong pananaw. Yes. Tamang pananaw. So ibabalik ako sa akin. Hihingi ako ng sorry sa akin ama. Kahit ako nakapag-isip ng hindi maganda sa akin. Amen? Yes. Amen. Praise the Lord. Mahirap gawin. Oo, mahirapan. Ako nagtatrabaho, pag makikita ko ang tatay ko mukhang demonyo sa isipan ko Ito pang pinag-aaral. Ako na lang kinakasahan Inihulog pa ako. Amen. Sapagkat hindi ko nakuha yung tamang pananaw. Andiyan pa rin naman siya, hindi siya magbabago. Andiyan pa rin siya. Yes. Pag ako'y nangailangan, sa kanya nalalapitan. Sabi niya, kung humingi ka lang, bibigyan kita. Kapag humingi, Yes. Amen. humingi ka. Huwag ka magpabayo, hindi mo lang pa. Nakakala po pagpito Yes. Pero po, amin naman yun. Yun ay sa amin lang ng aking ama. Kung may magpabayo, hindi na kapan ito sa amin naman. Pero pwede rin din naman akong sumbatan. Sabi ko siya, may turok na ako. May turok ako. May turok na. Yun naman na. Yun po, yung plano ng Diyos. Masigit yung plano ng Diyos. Yes. Magkaroon lang po tayo ng tamang pananaw. Yung tama akong provision. Yun nga po, sabi ng Diyos, humingi ka at ikaw ay Amen. ibigay. Opo. Humanap ka at ikaw ay makakasunod. Huwag ka pumaupo, trabaho po tayo. Amen? Yung Yes. mga preacher dito, ako po sumasabi. Hindi po yan ang hihingi. Yes. Tingnan po niya ang itsura niya pag nasa malaki. Opo. Sila nga lang, nakakapagpabayo kami din. Yes. Pero hindi nangihingi yan. Wala ako mga kapatid. Kahit wala ng ulam yan, hindi yan hihingi. Pupunta yan sa pakata. Tamang pananaw sa provision. Hindi ibig sabihin, mahirap po ang Diyos kapag tayo nagiging. Hindi ibig sabihin, hindi fair ang Diyos kapag tayo nagtatrabaho. Yes. Ako ay amoy baboy, bagat ako. Ako pinapunta pa rin sa palayan. Hindi ko po pinasasabing ako'y masipag. Talo ako sisipag na itong mga iba. May kanya-kanyang sipag. May sipag sa pagsusulat, may sipag sa pag-iisip. Kanya-kanya po. Eh, doon tayo tinapan. Ano tayo gagawa? Yak-yak natin yung palayan na yan. Doon tayo nakapatapat eh. Pero ibig sabihin na hindi sapat ang biyayan. Magkaroon lang mo tayo ng tamang pananaw. Yung pagkatapos mo natin pumunta sa palayan, napakahirap pumunta sa palayan. Magbababoy ka, mag-i-spray ka. Mag-spray ka, pagmamakinahin ka pa. Boy ka na nga sa piggeria, pag nabong, pagmamakinahin ka pa. Pag hindi ka nagkaroon ng tamang pananaw, mga kapatid, it will destroy. Yes. It will distract. Masakit. Pero kapag tama yung pananaw natin, papalampasin lang natin yan. Bakit ka? Kumuha ka ng mag-i-spray.
Magkano ba naman yung makina? Bakit? Bakit? Nagpapayad. Nagpapayad. Oh, monitor ka. Hindi ibig sabihin, no? Walang permission ng Diyos. Pagka nahihirapan. Opo. Yan po ay kasama. Sabi ng Diyos sa pawis mo, kukunin ang mga kayo. Pag nagpapawis ka, may karapatan ka. Opo. Amen? Ulitin ko po, pag nagpapawis ka, mayroon kang karapatan. Opo. Hindi nakalaki pa diba na? Provision. May provision ng Diyos. Karoon lang tayo ng tamang pananaw. Huwag tayo managhiling mga kapatid. Yes. Meron sasakyan sila, ganito ka lang. Hindi po. Provision ng Diyos. Ay tama ako, sabi ni David, restore to me the joy of your salvation. Pwede tayo masaya. Yeah. Kahit hindi tayo kasing tulad dito. Dahil meron tayong Kristo, meron tayong Diyos sa atin na mag-provide doon ng lahat ng ating pamilya. Tingnan po ninyo, nagutom po ba tayo ng COVID-19? Wala naman pong nagutom. Nagsitabang nga po tayo eh. Yan po isa provision ng Diyos. Ang dami yung nagutom. May ang daming nangailan. Nabigay nga po si dito, si Pastor, si Itay. Oh, sabi niya kaya kasi nabukod, ako napapatawa. Sabi ko kaya Chief, at ako magpapabayo, ako magbubuhat. Ha? Ba't din yun? Mga kapatid, tamang pananaw. Yeah. Makakapekto siya ang sinasabi ng tao kapag mali ang ating pananaw. Pero kapag tama po ang ating pananaw, kahit anong sabihin ng tao, yeah. So pagkatama ng pananaw. Una ay sa plano ng Diyos, pangalawa ay sa permission ng Diyos, pangalawa po ay sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah. Alala po natin, si Shadrach, si Meshach at si Abednego. Kung paano nila ginamit ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nila, kahit kami hindi kami sasamba dyan, kahit kami sunugin, at kami hindi makaligtas. Hindi pa rin kami. Alam niyo po, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi pinagpapaligsahan. Ito po yung personal. Amen? Yeah. Personal po natin, kaya sabi, restore to me, the joy of your salvation. Yeah. Sabi nila, kahit na, ililigtas kami ng amin. Ngunit kung hindi man, handa kami mamatay. Mayroon kaming patutunguhan sa kanila. Alam niyo po, nating gawing isang mali ang paggamit ng kapangyarihan. Amen? Natin gamitin dahilan. Minsan, sabihin natin, bahala na. Gawin po natin totoong makapangyarihan sa atin po, yung ating buong pusong pagkakita. Yeah. Kaya nga po sabi ng Diyos, mag-ingat kayo. Kaya aking iniingatan. Sabi po, be harmed like a dog, but be wise like a serpent. May mga paalala para tayo. Paggamit ng kapangyarihan at saka yung protection ng Diyos. Yan no, tamang pananaw ng bagay para ma-restore yung kagalakan, yung kasiyahan ng kanyang pagliligtas. Pangalawa, pagpapatuloy. Amen? Pagpapatuloy. Kahit po may kaaway, kahit po mayroong karamdaman, kahit po may kabiguan, at higit po sa lahat, kahit na may kapaguran. Yeah. Kailangan magtanong. Para ma-restore yung kagalakan ng ating pagkakasama o ang pagliligtas. Kung tayo po hihinto, hindi po bumabalik. Dapat nga po, kayong hapong ito, sabi ko, ayaw ko na mag-piligs. Pero salamat, may nag-piligs. Yeah. Masakit talaga ang ito, pabayo ka naman talaga. Amen. Bakit ito? Hindi yan ang paraan para ikaw ay ma-restore ang pagdayo. Lalo kang mahirapan, brother sa amin. O ikaw ay namin. Wala kang pupuntahan. Sabi ni Pablo. Kanina, saan naman ako pupunta? Ni Peter.
Kanina naman ako pupunta. Yeah. Ano sabi ko? Kasunod? Ikaw ang? Ikaw may salita ng buhay. Ikaw may salita ng buhay. Amen. Nasa iyo ang kabuhayan. Amen. Totoo lang po. Ang Diyos, sa kanyang kabuhayan. Patuloy, mga kapatid. Kahit tayo nasasaktan. Amen. Kahit minsan nahirap, tayo magdahilan. Sisimba. Sa beses lang po yan. Sa mundo. Miyerkules lang po. Sunday, tayo sisimba. Lahat na po ng oras ay sa atin. Lahat po tayo maindahilan sa Diyos. Para hindi tayo makapagpatuloy. Sa pagbibigay po, ganun din po. Isa lang po yung sa Kanya, siya po yung sa atin. Wala po tayo maindahilan. Kundi tayo po ay magpatuloy. Para ma-restore, para mapanumbalik ang kagalakan ng pagliligtas ng Diyos. Panghuli po, hindi lang yung pagpapatuloy, hindi lang ang tamang pananaw, yung pakikisama. Pakikisama sa Diyos. Alam niyo, masarap makisama sa tao, lalo kayo nagkakaunawaan. Lalo po sa Diyos. Amen. Kung meron po kayong hindi maunawaan sa tao, makisama po tayo sa Diyos. Idalangin po natin sa Diyos. Tulungan tayo na maunawaan natin yung hindi natin maunawaan. Yung nagbibigay kalungkutan na gustong lumihan sa ating kalalagayan bilang sa mananampalataya upang tayo sinuring ng kabiguan. Yung ating pong personal relationship. At yun po ay sa pamagitan ng pananalangin. Kung may masarap mong kasamang tao, na makikwentuhan tayo, makakausap tayo, masigit pong ang Diyos. Kung dumadating po yung panahon na wala na tayong makakwentuhan ng ating mga problema. Kung dumadating po yung mga panahon, wala na tayong ma-share ng bigat ng ating dalaman. Ngayon po yung Diyos. Amen. Tumitingin po muli ako sa tatay ko. Gano'ng kadaming bigat kanyang ginawa para makatagal siya ng 55 years sa ministry. Kung hindi niya, kasama, nabumulo ang Diyos. Amen. Tapos ikaw, nasabihan ka nung na gano'n, sasabihin mo, magiging bigla. Umaayaw ka lang. Napahiya ka lang. Sinabing gano'n, na totoo naman, hihinto ka na. Aayaw ka na. Ayaw mo nang makisama sa gawain po ng Diyos. Ayaw na po natin makibahagi sa gawain ng Diyos. Parang tinatapangan na tayong gawin yung gawain ng Diyos. Dahil po ba tayo napahiya na? Dahil lang po parang nataks lang yung ating ego. Yung ating pong sarili. Wala pong ibang lunas. Hindi ang ating muli pakisama. Yung ating fellowship with God. Amen. Mga kapatid, yung ating pong sarili, sabi, restore to me the joy of your salvation. Amen. Masarap po ang mabuhay po sa mga ng panahon. Dini-distract lang po tayo ng Satanas. Yun daw pong depression, para ka lang nakakulong. May nagkwento na ikaw pinakulong sa isang kuweba na naroon yung depression, yung malaking nakakatakot at punong-puno ng mga patay, mga kalansay sa iyong kapaligiran, may espada at may susi. Nakakatakot yung nakikita natin, pero hindi po tayo kayang patayin. Yung katakutan. Kailangan lang po natin pumunta doon sa susi. Hawakan natin yung susi at buksan natin yung pintuan upang hindi tayo makulong ng Panginoon. At yung susi po yun ay yung ating pakikisama sa Diyos. Kung yung tao po ay napapakisamahan natin, kahit mali, ay umuupo tayo para sa samahan natin. Para sa pakikisama, kahit ayaw natin bumili, sige, bibili na ako. Kahit bawal sa'yo, sapagkat ikaw po inano, pakikisama, bibili po tayo. Kahit parang mahal sa iyong pananaw, bibili mo
Dahil iya'y mananampalataya, pakikisama. Masigit po. Kahit may nag-aalok ng mga puto. Kami nga po inalok. Sabi ng asawa ko, mahal, bili mo, kapatid yan sa pananampalataya. Sa susunod, 5 muna. Yeah. Pero bili mo, kapatid yan sa pananampalataya. Bili ulit. Bili ulit. Bili. Hanggang may pambili. Oo. Kasi masarap makisama. Amen? Masarap yung umuupo tayo sa tao. Masarap yung nakakita tayo, nakakuha tayo ng pabor sa tao. Binilang ko yan. Kapatid ko yan sa pananampalataya. Lalo yung pakikisama natin sa mas higit pong magbibigay ng kasiyahan sa ating buhay. Kaya sabi po ni David, restore the joy of my salvation. Kaya salamat po sa ating ito. Salamat po sa pribileyo na hindi po ako nakabahagi, gawain at nakapag-share ng aralin po na nanggagaling po sa Diyos. Sabi mo nalangin ng manaming Diyos na takilat pagpala sa lahat. Salamat po Ama sa aralin na aming pinag-aralan. Tulungan po ninyo bilang kami mananampalataya na yung kagalakan bilang isang mananampalataya. Lagi po yung i-restore sa amin. Po kami ma-destroy, ma-distract ng hindi po kalaban sa Satanas. Tulungan po nyo kami na lagi magkaroon ng tamang pananaw sa aming buhay. Lagi po kaming makapagpatuloy sa aming tamang ginagawa, sa aming maglilingkod, sa aming pakikibahagi sa inyong gawa. Tulungan po nyo kami naman, ma-maintain namin yung aming fellowship, yung aming pakikisama sa inyo. Kung paano ganun masaya na makisama sa tao, ay masigit po lakong napakasaya na kayo po ang kasama. Palain po ng iglesia ko ito, mga aming pong pastor sa kanyang patuloy po siyang bigyan ng mga pagbuhay. At sa kanyang kahinaan naman, ay kayo po ang magsilbing kalakasan. Sa kanyang mga karamdaman, kayo po ang magpagaling ng physical. Gamitin pa po siya sa maraming kaluluwa ng makakaunawa at makakain sa inyong karamdaman. Sa mga kapatiran, kayo po magpala sa aming kabuhayan, sa aming pamumuhay. Kayo po yung masaya ang aming buhay bilang sa mga kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus sa aming kapatiras. Amen. Amen. Salamat po. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Nakagaya ng nangaririnig namin, walang dahilan hindi kami magpatuloy sapagkat ang Diyos namin ay kasama namin. Anumang mga suliranin, problema sa daan, alam namin ilinalagay ng Diyos kuminsan at permitted na ibigay ng Diyos sa amin yan upang sumukin kami at tingnan ano ang gagawin namin sa panahon ng problema. At salamat po, kayo na ang nagsabi. Walang problemang hindi namin kaya kung kasama namin kayo. Sapagkat kayo higit sa mapagtagumpay, ay kabilang kami sa ganung pagdahilan. Nanggalakan namin na ikaw ay naging aming Diyos. Nanggalakan din namin na natutunan namin ang katotohanan at kami tinuturuan mong mabuhay dito at manatili sa katotohanan na ito. Kaya tulungan mo kaming maging tapat at pagpalain mo ang aming mga sambahayan, ang aming mga angkan, at sana po dakilang Diyos, dumami pa ang maliligtas at matutulad sa amin na nakatiyak, na bago at nagkaroon ng pag-asa ng langit. Kami po ay babalik na. Kami po ay nakapanalangin na at nadala namin ang lahat ng aming mga hiling. Alam namin, sasagutin mo ang mga kailangan po namin. Kaya tingatan niyo po kami sa daan, pagpalain ang aming sasakyan, at kami bigyan mo ng mabuting kapahingahan sa aming tahanan. Nasaan po namin, lagi kang sa amin, mag-iingat, magpapala, at magtuturo ng dapat na buhay para sa amin. Ito pinalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Magandang gabi po. Pagpalain tayong lahat.